kapatid, no, is namamaga. Okay, namamaga. So, basically, part of signs and symptoms na nito, dahil namamaga yung kanyang brain, kapatid, no, pwedeng mag-cause yun ang tinatawag po natin na increased ICP din. Kaya yun yung kaninang sinasabi natin na yung increased ICP, pwedeng galing sa infection. Okay? So, anyway, okay, dito tayo. So, we have your inflammation of meninges, mga kapatid, no? Always remember this one as part of our possible cause, kapatid, no? Okay, it is possible came from bacterial, or pwede din pong viral. Okay, so mamaya ko na sabihin kung ano yung bacterial na yon or anong bacteria na yon and ano yung viral na yon. Okay? So basically, mga kapatid, okay, or bacterial or virus na yon. So basically, kapatid, okay, namamaga yung outer part ng ating brain. Okay? By the way, no, pag sinabi po nating meninges, it is the one who support the one that support or support and nourish your brain. Okay? So siya yung nagbibigay ng pagkain, etc. And always remember this one, mga kapatid, no? Ano yung possible risk factors? Possible risk factors, kapatid, na pwede nating i-link doon sa tinatawag po natin na meningitis. So number 1 sa listahan, kapatid, okay, we have yung tinatawag nating neurosurgery. Okay? Neurosurgery, kapatid. Neurosurgery. Okay, so number 2. Okay? Neurosurgery, ibig sabihin, sir, nag-opera tayo sa brain, however, unsterile, or sabihin natin na breach yung sterility natin. Okay, next, okay, pwedeng trauma. For example, kapatid, no, nagkaroon na tayo ng pinatawag nating penetrating wound, tapos may bacteria or may virus yung yung pumasok sa brain natin, kapatid, o pwede din pala yun. Next, okay, syempre, hindi mawawala yung tinatawag nating systemic inflammation. Systemic infection. Systemic infection. And last but not the least, ito, nakakatakot. Bakit? Nagkaroon ka lang ng ear infection, pwede na pumunta sa brain? Yes. Pwede na pala pumunta sa brain to? Yes. Okay? So, that's the thing, mga kapatid, pag sinabi po nating risk factor of your meningitis. Okay? So, aside from that, mga kapatid, let's talk about your manifestation. Okay? Or sign and symptoms. Okay? We have your sign and symptoms. So, number 1, kapatid, okay, syempre, punta muna tayo sa pathognomonic sign natin. Okay? Pag sinabi natin pathognomonic sign, kapatid, no, kapag ka nakita mo to, okay, yun na yun. Pag nakita mo to, yun na yun, kapatid. Okay? Dalawa yan. So, we have here, tatawag po natin na Kernig sign. Kernig sign. Okay? Ano yung Kernig sign, mga Lodi Cakes? Pag sabi natin Kernig sign, mga kapatid, okay, basically, okay, ang gagawin mo dito, kapatid, no, is ipeplex mo yung letter K. Ano yung K na yan? Ipeplex natin yung letter K, and that's your knee. Okay? That's your knee. Now, sir, because of that infection, mga Lodi Cakes, magkakaroon ng irritation. Okay? And usually, kapatid, okay, kapag nag-flex ka ng knee, letter K for Kernig, nag-flex ka ng knee, pwede magkaroon ng manifestation of pain. Lumabas yung pain, kapatid. And saan located yung pain, kapatid? Sa back. Sa likod ng pasyente. Saan pa, kapatid? Saan pa? Sa hamstring. Saan yung hamstring, sir? Yung muscle sa legs mo, muscle dun sa likod ng legs. Okay? Dun sa likod ng legs, okay? Yun yung muscle dun sa posterior leg natin. Ngayon, mga kapatid, okay, next, sir, sumasakit din yung neck area niya. Neck, okay? So, basically, di ba sabi natin, kapatid, no, kapag flex daw yung knee, kapatid, pag flex daw yung knee ganyan, flex, biglang sasabay daw yung batok. Ibig sabihin daw parang magiging ganito. Pag flex daw to, ito yung knee, flex daw to, sasabay daw yung batok. Pero actually, no, hindi yun yung pinaka-manifestation nun. Kapag flex mo to,
sasakit yung likuran, yung hamstring, tsaka yung batok, kaya siya susunod. Kaya susunod na kapag plenex mo yung neck, ay plenex mo yung legs, yung knee, biglang gaganto yung kanyang batok. Gaganto. Ang hirap explain, no? Okay, pero kapatid, parang ganito siya. Pero I do believe, alam nyo na ito eh. Plenex mo yung knee ganyan. Kapag flex mo ng knee ng ganyan, di ba sabi natin sumasabay daw ito papasok? Pero hindi talaga yun yung pinakatitignan mo doon. Hindi yun talaga. Ang pinakatitignan mo doon, if masakit yung leg niya, masakit yung kanyang likod, at masakit yung hamstring niya. Kaya kapag sobrang sakit yan, kapatid, it turns to this. Para magpa-flex din siya, kapatid. Bakit nag-flex, kapatid? Kasi kapatid, sa sobrang sakit ng batok, parang nagkaroon ng reflexes. Nakuha ba so far, yes or no? Yes, parang sakit, parang wag mong wag mong itupi, parang ganoon. Okay, so ganun yung ganun yung ganun yung body language na pwede natin marinig. Okay, parang pag flex mo yung knee, dahil masakit yung likod tsaka yung batok. Aray ko, wag mong i-flex, parang ganoon. Next, sir, okay, aside from that, sir, we have here yung tinatawag nating Brudzinski. Brudzinski. Question. Pag sabing Brudzinski, mga kapatid, okay, saan man to? Okay, ipa-flex naman natin yung letter B. Ano yung B? Batok. Yung nape area. Okay, ulitin ko. Yung nape area, mga kapatid, yung batok natin, kapatid, yun yung ipa-flex natin. Na kapag plenex mo naman yung batok, mga kapatid, pag plenex mo naman yung batok, magkakaroon din ng pain dito. And sir, paano yung pain na ito? Paano yung pain na to? Usually, ang pain na to, mga kapatid, is nakikita sa neck and sa neck po, no? Sa neck natin and then po sa ating back. Ayan. So, dito yung ating pain. Nandyan yung pain natin. No, kapag plenex mo naman yung neck niya, mga kapatid, okay? Somehow, sumusunod yung knee. Bakit sumusunod yung knee, kapatid? Kasi nga, kapatid, sumasakit yung likod niya. Okay? So, parang sinasabi niya, wag mo i-flex yung ulo ko. Next, aside from that, kapatid, okay? Aside from that, no, pathognomonic number 1 is Kernig, number 2 is your Brudzinski. Next, sir, ito, hindi naman to pathognomonic, but okay, pwedeng makita as manifestation. Okay, magkakaroon ka dito ng tinatawag nating nuchal rigidity. So, pag sinabi natin nuchal rigidity, mga kapatid, okay, this is what we call your stiff neck. So, sumasakit yung leg nila, kapatid, na to the point na hindi niya maikot. So, hindi siya makapag side-by-side flexion, kapatid. Okay? So, basically, sumasakit yung kanyang leeg. Next, sir, okay, number 4, kapatid, okay, magkakaroon siya ng tinatawag nating opistotonus. So, ano yung opistotonus, kapatid? Ano po ba yan? Ano po yung opistotonus? It is the arcing of the back. Arcing of the back. Arcing of the back yan, kapatid. Okay, so nagkakaroon tayo ng arching of the back. And usually, kapatid, no, may kita to kapag ka naka-side lying yung pasyente. Na kapag ka naka-side lying yung pasyente, kapatid, ganito yung kanyang possible na itsura. Kapag side lying to, parang gaganyan. Yan, gaganyan siya. Okay, ito yung face niya. Ito yung front. Okay, so kapag naka-side lying, kapatid, no, parang magkakaroon tayo ng arcing of the back. The problem here, kapatid, no, kapag kayan ay nag-assess ka, tapos biglang lumipad, kapatid, wag mo na yung i-assess. Bakit? Anong tawag dyan? Ang tawag dyan possession na yan, kapatid. The possession yan. May sapi yan, kapatid. Wag mo nang i-assess, kapatid. Wag mo nang i-assess. Okay? Tandaan mo, ha? Wag mo nang i-assess yan. Nakatakyot yan. Okay? Wag mo, sabi mo, OA, tinitignan ko lang kung may opistotonus ka, ba't ka lumipad? OA yarn. Okay, so anyway, opistotonus, kapatid, arcing of the back. Okay, next. Okay, aside from that, kapatid, okay? Number 5, kapatid, okay? We have here yung tatawag po natin na seizure episode. Okay? Seizure episode. Okay, so, syempre, no? Hayaan nyo na si sir, no? Kung may mga ganyan akong, ganyan akong mga pasingit, kapatid, or mga kwento. Hayaan nyo na yan.
Okay, alam ko yung iba dyan sinasabi, si sir mukhang tanga oh. Okay? Si sir oh, di naman nakakatuwa yan eh. Okay, sana way, hayaan na natin si sir, no? Okay? So anyway mga kapatid, okay, check this one kapatid. Seizure. Nagkakaroon ng seizure episode, yes or no? Yes. And syempre, some of the point kapatid, okay, tumataas din yung ICP ng pasyente. Kaya magkakaroon siya ng altered level of consciousness. Nanapod akong ikot. Okay, magkakaroon siya ng altered level of consciousness. Okay? Nakuha ba ito so far, yes or no? Hopefully, yes. Ngayon, sir, the question here mga kapatid, no? Okay. Paano natin ito madadiagnose? Paano natin siya madadiagnose? Paano, sir? Paano, sir? Paano yung diagnostic test na ito? Very good. That's what we call your lumbar tap. So, diagnostic test tayo. We have your lumbar tap. Puncture. Or ano pa yung ibang tawag dyan, kapatid? Ano ba ibang tawag dyan? Puncture. Lumbar puncture. Right? Lumbar puncture. Okay? Siyempre, walang kwenta yan kung hindi mo yan i-analyze. So, kailangan natin yan, lumbar puncture, lumbar tap with CSF, with CSF analysis. Okay, with CSF analysis. Okay? So, yan na. Okay, so ito dapat yan. Okay? So, lumbar tap or lumbar puncture with CSF analysis. So, ngayon, sir, let's talk about first muna yung location ng pagtutusukan natin. Location ng pagtutusukan. Saan tayo tutusok? Location. Siyempre, kapatid, from the words of lumbar, kapatid, sa lumbar, kapatid, sa lumbar tayo kukuha. Okay? Doon tayo kukuha doon tayo mag-aspirate ng CSF. The question is, saan ba yung location? Pwedeng between L3, L4, and L5. Okay? L3, L4, L5. Ayan, very good. Okay, so dyan. L3, L4, L5, dyan tayo kukuha. Okay? So, basically, kapatid, okay, para makuha natin yan, okay, magpo-positioning tayo. Okay, anong position ang the best? Okay, name it. Kahit ano, basta ma-visualize kapatid yung likod, pwede naman. Pwede tayong knee chest position. Knee chest position. Pero yung knee chest na ito mga kapatid is what? Naka-side lying. Naka-side lying. Okay? O pwede din pong tawagin yan as what we call your fetal position. Fetal position. Huwag kayo sasagot ng spooning, no? Sa ibang gamit yun, yung spooning. Sa ibang gamit po yung spooning, no? Iba yun. Okay, dito, fetal position. Ano pa? T-shape position. C-shape. C-shape position. C-shape position. C-shape position. Aside from that, actually, no? Hindi ko isusulat. Pero meron tayong tinatawag sa hospital. Sa hospital kasi ginagamit to eh. Pero hindi ko isusulat kasi wala naman to sa book. Yung tinatawag na shrimp position. Shrimp. Paano yung shrimp position, kapatid? Paano yung shrimp position? Parang C-shape. Di ba pagka prinito yung shrimp, gaganto siya. Gaganyan yung shrimp, di ba? Ano itong drawing ko? Shrimp yan. Kasi hindi naman ako magaling mag-drawing eh. Basta shrimp yan, okay? So, nagiging ganito yung itsura ng shrimp pag pinaluto. Tama? Tama po ba? Yes or no? Yes. So, hindi ko siya sulat, pero actually, pwede siya gamitin sa hospital natin. We have your shrimp position. Shrimp position. Pero always remember the three positions. Okay, we have your knee chest, fetal position, and okay, C-shape position. Very good. C-shape position. Saan location? L3, L4, and L5. Okay? L3, L4, L5. Now, check this one. Okay? Pag-usapan naman natin yung CSF analysis. CSF analysis. Okay? Para maging okay to, para mas maintindihan natin kapatid, no, yung CSF analysis natin, kailangan, alam mo yung normal na CSF. Alam mo yung normal na CSF. Okay? So, normal cerebrospinal fluid. Siyempre, ang normal dito is clear ang kulay.
Clear yung kulay. Next. Okay? Next, sir. Mataas sa glucose. Mataas sa glucose. Mataas sa glucose. Normal muna tayo. Mataas sa glucose. Mataas sa glucose. Clear. Mataas sa glucose. Next, sir. Wala siyang protein. Wala siyang protein. Wala siyang protein. Wala siyang protein. Ulitin ko. Wala siyang protein. Okay? Now, check this one. Kapag nag-analyze ka, kapatid, at meron siyang meningitis, kapatid, no? With meningitis. With meningitis. If meron siyang meningitis, mga kapatid, very good. Basahin niyo yung sinabi ni Sir Ford Vincent Patay. Okay, sabi niya, sir, instead of clear, magiging cloudy. Bakit cloudy ang appearance, sir? Bakit cloudy, sir? Kasi, always remember this one, meron tayo yung tinatawag na WBC. Tumaas yung WBC mo. At bakit tumaas, sir? Kasi nga, positive sa infection. Very good. Positive sa infection. Next. Sir, yung glucose ko, sir, ano nangyari? Bumaba yung glucose ko. Bumaba yung glucose ko. Bumaba yung glucose ko. Sir, bakit bumaba yung glucose ko? Kasi kinain siya ng infection. Kinain siya ng infection. Kinain ng infection. Kinain siya ng infection. Ibig sabihin, naging pagkain ng infection yung glucose. Kaya instead na mataas ang glucose doon, bumababa. Okay, nakuha ba ito? So, yes or no? Yes. Okay, next, sir. It should be absence of protein. However, kapatid, okay, tumaas yung protein. Tumaas yung protein natin sa CSF natin. Sir, bakit tumaas yung protein? Baka kasi, sir, this is what we call your byproduct of infection. May byproduct ang infection. And that's what we call your protein. That's what we call your protein. Very good. Okay, byproduct ng infection is your protein. Ngayon, sir, syempre, sir, may causative agent ka dyan. Yes. May causative agent tayo dyan. Causative agent. Okay. Okay. May causative agent tayo dyan. Ito tatlo. Yung number 1 muna yung sasabihin ko. This is what we call the most common. Number 1, the most common causative agent is what we call your Neisseria. Okay. Ito Ito yung common. Neisseria meningitidis. Meningitidis. Okay, Neisseria meningitidis. This is the most common. Common yan, kapatid, common. However, pwede din po itong came from your Haemophilus. Wait lang. Pwede din itong galing sa Haemophilus influenza. Okay? Influenzae pala, sorry. Influenzae B. So, pwede din pala to sa, Haemophilus influenzae B. Haemophilus influenzae B. Next, okay, number 3. Pwede din po itong came from your Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Okay, so, kulang ng I, sorry. Pneumoniae. Okay, yan. So, ito yung tatlong causative agent, kapatid, na pwede natin makita if may meningitis yung pasyente. But, the most common, kapatid, is your Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis. Okay? Sige, copy muna. Go. Copy. Okay. Kopya muna, go.
May naging pasyente ako nito, may meningitis, no? Namamato siya bigla. Ang hirap mag-alaga nito kasi talaga may altered level of consciousness talaga. Ayun o. Okay, so ang mahirap mag-alaga. Pero, naman, gumagaling naman to kasi. Gumagaling naman to. Gumagaling. Okay, so, anong gamot lang neto? Siyempre, okay, what is your management pala? Mamaya na yung, first management kapatid. Management is isolate your patient. Okay? Management number 1, isolate the patient. Okay, isolation tayo. I-isolate natin yung pasyente kapatid. Okay? Once yan ay na-diagnose, okay? Na-diagnose ngayon, dapat naka-isolate yan for 24 hours. For 24 hours. Okay? Number 2 kapatid, syempre, walang tatalo sa AB. Walang tatalo sa medication. Okay, medication naman talaga to eh. And sir, ano yung medication nito, sir? Okay, antibiotic. Antibiotic. Antibiotics naman talaga. Mag-antibiotic tayo. But always remember this one. Before antibiotics, before giving treatment, kapatid, okay, sa antibiotic, we need to do your blood culture and sensitivity. Blood CS muna tayo. Blood CS muna tayo bago tayo mag-antibiotic therapy. Siyempre, alam naman ng doktor yan, kapatid, no? Kaya aside from that, kapatid, okay, we can do your corticosteroid. Corticosteroid. Bakit ako magbigay ng corticosteroid, sir? Kasi kapatid, okay, usually kapatid, no, para somehow ma-prevent na, or ma-decrease natin yung inflammation. Ma-decrease natin yung inflammation. Yun lang talaga. Usually sa hospital ang ginagamit namin dyan is your dexamethasone. Dexamethasone, no? Kahit anong corticosteroid naman, it's okay lang. Pero usually sa hospital na, na pag ginagawa ko is corticosteroid talaga. Corticosteroid. Okay? So anyway, okay, that's what we call your, meningitis. Sige, kopya. Mabora din niya. Okay. Okay na tayo so far. Yes and no. Okay. Sige. Let's talk about the other disorder. Let's talk about your other disorder. Okay, which is what we call your NTD. Okay, so are you familiar with NTD? Neural tube defect. Yes or no? Okay, yes. NTD. NTD tayo. Neural tube defect. We have your neural tube defect. That's your NTD. NTD. So usually ang NTD, kapatid, is what? Is what we call your birth defect, okay? That involve your spine and brain. Okay, so na-involve dito yung brain natin and then yung spine. Okay? Okay, ngayon, okay, always remember this one, mga kapatid, no? Check this one, kapatid, okay? Meron tayo dito tinatawag na types of NTD. Types. Okay? So, pag sinabi natin types of NTD, kapatid, okay, number 1, kapatid, we have your spina bifida. Spina bifida. Spina bifida. Okay? So, spina bifida, mga kapatid, okay, is the most common. Bakit most common to, sir? Kasi among the cases, kapatid, 50% na may NTD is spina bifida. 50% ng cases is may spina bifida. Okay? Ngayon, sir, okay, pag sabihin natin spina bifida, kapatid, okay, nahati yan into 2. Meron tayong dalawa, mga kapatid. Okay? Pag sinabi natin spina bifida, meron tayo dito tinatawag na occulta. Okay, meron tayong tinatawag na occulta, mga kapatid. Okay, mamaya discuss ko yan, no? Occulta, and then, okay, meron tayong tinatawag dito na cystica. Okay, spina bifida occulta, spina bifida cystica. Wherein, ang cystica, mga kapatid, nahati na naman into 2. Okay, ato na yung dalawang yun, sir. Okay, ano yung dalawa dun, sir? Anong dalawang to? Okay, anong dalawang to? Occulta, walang other type.
Ang cystica is meron. Ngayon, ang cystica kapatid nahati into two. Meron tayo dyan tinatawag na meningocele, Meningosil. meningocele, Sa and mga we have yung pronounce tinatawag that, nating joke lang. myelomeningocele. Myelomeningocele. Okay, ang tanong, sino dito ang malala? Si... Sa tingin nyo lang, wild guess. Meningosil manata. Wild guess, sir. Wild guess. Ano dyan yung malala? Meningocele or myelomeningocele? Siyempre, sa yung mahaba, sir. Yung mahaba. Saan pa ba tayo pupunta? Sa choices nga kapatid, ang hinahanap ko, pinakamahaba eh. Milo. O, yun yung tama. O, di ba? Pangalan pa lang, di ba? Okay, pangalan pa lang. Okay? Myelo, very good. Pangalan pa lang, mahaba na. Yun na, agad yun. Yun yung pinakadelikado. So, later discuss ko to. Discuss ko tong ano to, yung itong tatlo na to. Ito. Ayan. So, ito yung most common kapatid kasi. Pero let me let me identify lang yung dalawa. So number 2 kapatid, okay, we have here yung tinatawag po natin na anencephaly. Anencephaly. Question, sir. Pag sabi natin anencephaly kapatid, okay, ang case nito is about 40%. 40% of the cases ang anencephaly. At number 3 mga kapatid, okay, we have yung tinatawag nating encephalocele. Encephalocele. So, this is around 10% of the cases. So, hindi talaga common yung dalawa. But, okay, the most common issue is spina bifida. Spina bifida. So, pag-usapan natin itong spina bifida mga kapatid, okay? So, ito yung pag-usapan natin dito. Okay, so always remember this one pala mga kapatid, okay? Ano ang possible cause nito, sir? Possible cause kapatid. Siyempre, yung direct cause, kung bakit nangyari yun is unknown. Ay, folic Okay. acid. Yan. Wala kayo Lagi naman unknown lahat eh. Okay? So, Unknown, ang pero pinaka-cause like talaga most niyan commonly is is like unknown. sa folic Unknown acid, talaga, if wala unknown. siya, We don't know the i-take ng possible folic cause. acid. We don't Like, know si folic acid, the possible mag-close cause. sa kwan, However, aspirin, diba? As aspirin sa however sa mga kuan. kapatid, no, we have your risk factor. We have your risk factor. Factor. Okay, very good. Risk factor dito mga kapatid, okay, number 1 talaga is your, okay, lack of folic acid. Right? Lack of Folic. folic acid. Follicles. So, dapat mag-take tayo ng folic acid, kapatid, no? Mag-take tayo ng folic acid. Okay, mag-take tayo ng folic acid kapag tayo ay preggy. Ulitin ko, mag-take tayo ng folic acid kung tayo ay preggy. Okay, kung preggy ka, take ka ng folic acid to prevent your NTD. Okay, to prevent your NTD or neural tube defect. Okay, so nakuha ba ito so far? Yes. Aside from that, kapatid, okay, may factor din po ang environment. We don't know why, no? Pero nililink siya sa environment. And syempre, wala tayong kawala kapatid. We have what we call your genetic. We have yung tinatawag nating genetics. Wala naman talagang kakawala sa lahi. Tama? Kaya nga kapatid, no, for example, nagda-dating app kayo. Sino dito nagda-dating app? Syempre, wala nga amin. Tama ka? Dating app. Ngayon, sir, Oh. ang first question mo kapatid ay wag. Masok pa bang ko? Anong first question mo? Wag favorite food. Ang pinaka-first question mo kapatid kapag nagde-dating site kayo, Ha? may sakit ba kayo sa family ninyo? Ha? Yes. May sakit ba kayo sa family ninyo? Ngayon, sir, ang first date nyo kapatid sa Sogo is what? Gagawa kayo ng genogram. Okay? First date ninyo, walang mangyayari. Walang kainan. Wala tayong libre yan sa Jollibee. Walang tinatawag na McDonald's. Pero ang ginagawa nyo kapatid sa Sogo kapatid is what? Mag-genogram kayo. Buset. Okay, ito yung mother ko ha. O, mother ko yan. Walang sakit yan. Okay, o wala. Okay, ito, o. Wala din, wala. Walang sakit yan kapatid. O, bingo, goods tayo dyan. Bingo, goods. Okay, bakit sir? Ito kasi, kawawa kasi yung anak natin kapatid. Kawawa yung anak nyo, kawawa. So, dapat mag-genogram. Unahin ang genogram bago ang
first date sa fine dining restaurant. Okay? Mag-genogram ka muna. Anong gagawin? Mag-genogram. Mag-genogram ka muna. Okay, so yun na. Genogram muna tayo. So anyway, kapatid, okay, genetics, no? Genetics. Okay? So anyway, mga kapatid, okay, let's talk about your spina bifida occulta. Okay, let's talk about your spina bifida occulta. Okay, spina bifida occulta. Sige, copy mo na dito. 5, 4, Tulog. 3, 2, and 1. Wait lang po ah. Okay. So, pag-usapan natin ng occulta mga kapatid. Occulta. Okay, let's talk about your occulta. Ay, ang laki naman ito. Big block Kasunod ink. ko. Big block ink, no? Wag yan. So, we have your occulta. Okay, let's talk about your occulta. Occulta. Okay, so, let's define your occulta mga lodi cakes. Okay, ano ba ang nature ng occulta? Okay, so we have here tinatawag nating problem pagdating sa closure. Pagdating sa closure, kapatid, may problema tayo. Closure. Hindi ito ng closure ng relationship. Closure ito na tinatawag nating vertebral column. That's what we call your neural tube. Kaya siya tinawag na neural tube defect. Hindi nag-close yung neural tube natin. Ngayon mga kapatid, kaya nagkaroon ng problem doon sa pag-close sa ating vertebral column. Vertebral column. Okay? So ngayon, okay, may problem tayo sa pag-close ng vertebral column. The problem here mga kapatid, okay, yun lang yun. Yun lang yun. Walang involved to na kahit ano. Walang involved na kahit ano. Okay, walang involved. Ngayon kapatid, okay, pag-usapan po natin yung cystica. Okay, cystica. Para silang sign and symptoms to ha, kaya iisahin ko lang. Cystica. Ano nga yung cystica kapatid? Ay, ba't cystical? Cystica. Ano nga yung unang cystica kapatid? Okay, we have yung tatawag nating we have your meningocele. Tama? Meron yung meningocele. Okay. So, meningocele mga kapatid, okay, basically, from the word itself, cystica, ito meron tinatawag na with cyst. Ibig sabihin, sir, meron siyang tinatawag na sac. Meron siyang tinatawag na sac, mga kapatid. May sac yan. So, we have your meningocele muna. Meningocele muna tayo, no? So, dito mga kapatid, okay, meron tayong sac dito. Meron tayong pouch dito. May sac tayo dito, mga kapatid. And always remember this one. Ano ang laman ng sac? Ang laman ng sac, kapatid, ay CSF lang. Ulitin ko. CSF lang. Very good. CSF only. Very good. Kung alam nyo na to, very good yan. Okay, so, ano lang ng ano, no? Feed lang ng feed sa utak, kapatid. Okay, kasi gusto mo mag-top notcher, yes or no? Kung gusto mo mag-top notcher sa board exam, kapatid, okay, kasi nga meron tayong 1 million pesos. Okay? I-feed mo lang yan. I-feed mo lang. Feed. Kahit alam mo na makinig ka lang. Huwag mong sabihin, alam ko na yan. Okay, wag ganun. Tanggalin niyo yung ugaling ganun. Okay? Kung alam mo na, feed lang ng feed. Okay? Kainin mo lang, isubo lang ng isubo. Lunok lang ng lunok. Agree ba kayo doon? Yes or no? Subo ng subo, tsaka lunok na lunok. Agree ba kayo doon? Yes. Okay, yes. Ganun lang ng ganun. Kain na lang kain. Okay? So, anyway, kapatid do. Okay, wag yung palampasin ang lahat. Okay, so anyway, so magta-top notcher ka pagka ganun. Lahat alam mo. Okay, so anyway, sorry, okay, we have your sock. Okay, CSF only. Walang spinal cord, yes. Walang spinal cord dito. However, we have here tatawag po natin na myelomeningocele. Myelomeningocele. So, pag sinabi natin myelomeningocele, mga kapatid, okay, bingo. Okay, ito ay merong sac. Dili, di ba? Tapos, sir, anong laman nung sac, kapatid? May CSF. Kung nakaing Meron tinatawag na, di ba, limpyo? ano pang laman? Ay,
Ayan, siya. Ng Ano siya CSF, gamit? ano pa? Kaya mag-review ko. Kanina man gyapon ang gamiton. Spinal cord. Spinal cord. Siya daw? Siya, sir? Spinal cord. Injury. Ano pa? Ano siya daw? Nerve. Nerve damage. Nerve. Okay? Nerve root. So, kaya siya naging delikado, kapatid. Bakit, sir? Kasi kapatid, okay, bingo. Okay, may nakikita ka na dito ang tinatawag na protrusion ng spinal cord and nerve root. So, pwede magkaroon ng damage to that can lead to what? That can lead to problem. That can lead to problem. Okay? May search lang ako. Ito yung itsura ng meningocele. Ay, ito yung, yes, cystica. Sorry. Wala, matulog. Ito yung itsura ng cystica, mga Lodi Cakes. Ayan. Nakita nyo ba ito so far? Ayan. Okay. So, yan yung pwedeng yan yung pwede nating manifest. Makita sa pasyente. Iga nga ron, no? Nakita nyo ba yung sinend ko? Kita nyo ba? Wala, Ayan. wala ba? That's what we call your Tuon ginayon yung cystica. Ayan. sino? Tambay? Okay, that's your No? cystica. Tambay? Nakakita na kayo ng totoong ganyan? Totoo. Okay. Grabe yung gulat nyo, ah. Okay. Kung di pa nakakita, yan yun. Yan yun, no? Hindi pa nakita. Yan yun. Yan yung itsura nun. Tapos, depende pa yan. Hopefully, hopefully, meningocele lang yan. Pag myelomeningocele, yun yung may yun yung may talaga namang medyo delikado. Depende pa yan, no? Depende pa yan. So, ngayon, sir, okay, always remember this one. What is your manifestation? Okay, so ito, basic lang to. Pagdating sa sign and symptoms. Okay? Sign and symptoms tayo. Okay, check this one. Number one, okay? Meron kang tinatawag na shock. And usually, kapatid, okay, bandang lumbar sacral. Bandang lumbar sacral area. Nagan po ag-load. Lumbar sacral area. Lumbar sacral area. Okay? So, dyan, kung saan nyo nakikita ninyo, lumbar sacral yan, kapatid. Okay? Next, sir. Ha? Question, mga kapatid. Okay, number 2. Ako nakuha? Once na damage yan, kapatid, no? Once na damage, no? Wala namang sign and symptoms, eh. Usually, yun lang naman, eh. May sak tayo dyan, sa bandang puwet. Minsan ka dito, minsan dito sa likod. Ngayon, sir, may sak lang. Ngayon, mga kapatid, okay, meron tayo dito tinatawag na sign and symptoms of what we call your, okay, spinal cord damage. Spinal cord damage. Okay? At sir, ano po yung mga possible na spinal cord damage ko dito? Ito na yung pwede mong makita as part of your sign and symptoms kung may spinal cord injury o spinal cord damage or nerve root. Sulat ko, nerve root damage. Nerve root. Okay? So, dito mga kapatid, okay, always remember this one. Number 1, meron kakaroon ka ng tinatawag po natin dito na flaccid lower extremities. Flaccidity ng lower extremities. Okay? Next, sir. Dahil wala nang pakiramdam yung baba, magkakaroon ka ng tinatawag nating congenital hip dislocation. Congenital hip dislocation. Hip dislocation. Congenital hip dislocation. Congenital hip dislocation. Okay? Next, sir. Magkakaroon ka na tawag nating neurologic. Okay, magkakaroon ka ng neurologic bowel and bladder dysfunction. So, meaning to say, dahil may problem ka, kapatid, sa lumbar cord natin or sa lumbar area natin, nandun yung spinal cord natin, kapatid. Pwede kang magkaroon ng neurologic problem. And that's what we call your bowel
may problem sa pagdumi, and bladder dysfunction. Okay? And aside from that, sir, okay, because of the acquired, no? Ito acquired na to. Meaning to say, kapatid, kapag nasa labas na yung pasyente, kapatid, pwede siya magkaroon nito. And that's what we call your latex allergy. Latex allergy. So, bakit latex allergy? Is syempre, kakahawak pa, kapatid. Kakahawak sa pasyente na mayroong naka-latex gloves, kapatid. Pwede magkaroon ng tinatawag po natin na allergic reaction or magkakaroon siya ng hypersensitivity doon sa ating latex gloves. Kopya mo. Okay. Okay. Next tayo. Pag-usapan po muna natin yung tinatawag nating possible diagnostic test. Paano natin malalaman? Okay, kasi ito pagdating sa diagnostic test nito, usually, kapatid, screening talaga. Okay, it's not all about what? Is that all about yung ida-diagnose pa natin yung pasyente? Kapag may nakita ka na ganito, kailangan, kapatid, ma-close na natin yan. Pero, as part of diagnostic test, kapatid, we need to do your what we call your screening. Screening. Okay? So, through screening, kapatid, madadiagnose mo na yung pasyente mo. So, number 1, kapatid, okay, we have here yung tatawag nating AFP. Okay, ano yung AFP? Alpha-fetoprotein. Alpha-fetoprotein. Okay? So, usually, kapatid, okay, kukuha tayo sa blood. Of course. Nino? Ni mother. Ibig sabihin, sir, yung AFP na to, kapatid, okay, is during pregnancy pala. Yes. During pregnancy. So, during pregnancy, mga kapatid, kailangan, okay, during pregnancy, kailangan, kapatid, okay, makakuha tayo ng blood doon sa pasyente po natin. Okay? Doon sa pasyente natin, kapatid. Okay? Doon sa pasyente natin. Ngayon, sir, usually, mga kapatid, no, kinukuha, mga kapatid, yung ating AFP. Kinukuha yung AFP natin for, mga ilang weeks yung baby natin, ilang weeks yung tiyan. Okay, usually, from 16 to 18 weeks. 16 to 18 weeks gestation. Okay? So, ngayon, this is your screening test. Okay, this is your screening test. Ngayon, mga kapatid, okay, always remember this one. Okay, alpha-fetoprotein, kapatid, no, kukunin natin yan. Okay, kukunin natin sa mother during pregnancy. Now, screening test yan. Ngayon, sir, number 2, meron tayong tinatawag na pinakamagandang diagnostic test, and this is what we call your amniocentesis. Amniocentesis. And ano makikita mo dito? Okay? Makikita mo dito is positive siya sa AFP. Ibig sabihin, positive. Okay? Positive yung ating positive yung ating amniotic fluid sa AFP. Okay? Positive. And aside from that, kapatid, okay, kailangan natin makita yung fetal outline. So, paano natin makikita yung fetal outline? Through fetal ultrasound. Through fetal ultrasound. So, ano makikita ko dito? Yung outline. Okay? Yung outline po, mga kapatid, ng ating sac. So, makikita mo, kapatid, instead na diretso lang yung likod niya, kapatid, ang makikita mo sa likod niya is parang may ganito siya. Ayan. So, ano to, sir? Hindi yan utong. Ano to, sir? This is your sac. Okay, that's your sac. Okay, nakuha ba to so far, yes or no? Hindi yan utong, gigilaw sa inyo. Sac yan, sac. Okay? Sac yan, kapatid, sac. Sac. Okay, so anyway, appreciate nyo yung drawing ko, di ba? Appreciate nyo yung drawing ko. Siyempre naman. Okay, you need to appreciate my, okay? Ngayon, sir, okay, let's manage your patient. Let's manage, wag muna tayo dun sa pasyente. Doon muna tayo sa, prevention. Okay? Mag-prevention muna tayo. Okay?
So, part ng prevention natin nito is dun pa lang sa pregnancy. Okay, nasan yung prevention natin? Pregnancy pa lang. Ulitin ko, pregnancy pa lang may prevention na. And so, ano yung prevention ko? Syempre, no other than number 1, walang iba kundi folic acid. Yes. Folic acid during pregnancy. Folic acid during pregnancy. Pwede sa mga kay nga During ako, pregnancy. mag-folic acid siya during pregnancy. Okay, folic acid during pregnancy. Okay? Now, check this one mga Lodi Cakes. Management tayo. Joke kasi, Okay, joke lang. management. I-manage natin yung pasyente na merong manong bukol. So, usually, kapatid K, we need to do your early closure. Early closure. Early closure tayo. Early closure. For how many hours? It should be done within 48 hours. It should be done within 48 hours. Very good. Okay, okay lang kahit 24 hours, walang problema naman. Basta within 24 to 40, within 48 hours. Ngayon, kapatid K, kapag nag-closure ka dito, kapatid, ang gusto lang natin dito is to prevent complication. Hindi niya mare-reverse yung neurologic problem. Meaning to say, let me explain this one. If yung pasyente, kapatid, may placid lower extremities na, hindi yun mababago. Hindi na yun mababago ng surgery. Okay? Hindi na. So, Yan na ako sa video. anong ginagawa ng early closure na to? To prevent what? Or to decrease possible complication. Okay? So, sulat ko. Your early closure, kapatid, doesn't reverse. Hindi niya mare-reverse, no? Hindi niya mare-reverse. Hindi niya po mare-reverse, kapatid, yung tinatawag nating neurologic what? Hindi niya mare-reverse yung neurologic problem. So, kapag may neurologic problem na yung pasyente, okay, hindi na yun mababago. Okay? However, ang pinaka gusto lang natin dito, okay, is to prevent or decrease complication. And sir, ano yung mga pwedeng complication, kapatid, na pwede nating i-decrease using this surgery? Siyempre, number 1, kapatid, okay, anong gagawin? Tanggalin early closure to prevent infection. Okay? To prevent infection. Okay, prevent tayo infection. Next. Okay? To at least, no, to provide. Okay? To provide good mobility. Okay, to provide good mobility. Okay, good mobility. Itong infection prevent. Okay, good mobility. Ibig sabihin, sir, kung para mas okay yung kanyang paggalaw, kapatid. Okay? So, ano pa? Number 3, to decrease mortality. Para mapababa natin yung mga namamatay. Mortality. Para mapababa natin yung mga namamatay. Mapababa natin yung mga namamatay. Ano pa? Okay, to prevent further nerve and spinal cord. Ano ba to? May susulat ko. Spinal cord damage. Ayan. So, yan lang naman talaga yung gusto natin. Okay, yan naman talaga. Okay? To prevent further nerve or spinal cord damage. Very good. Sige, kopya muna. Go. Lapis lang nakabit. Pa-thumbs up po kung okay na po. Nasunsi. Sas ulit. Okay, sige. Alas 5? 5 na ulit. Okay, are we learning? Are we learning ba? No. Okay, are we learning? Natututo ba tayo so far? Hopefully. God bless you all. 1,
2, Okay, God bless you all. 3, Shout out sa 1, inyo. 2, 1, 2, 3, 4. Sino to? Hindi natututo. May X. Okay, PM ka sa akin yung merong X. Sabi nyo, hindi kayo natuto. Kasi, delikado yan. Delikado yan. Delikado yan. Okay. Gutom na ba kayo? Gutom na ata kayo? Wes, ang pagkagutom kapatid is lumilipas din ang gutom. Okay lang yan. Lumilipas din ang gutom. Okay, sana may mga Lodi Kicks. Actually, kung ano nang nasusulat ko, di ba? Parang ano, nagka-hypoglay na ako dito. Okay? Masaya, actually masaya masaya mag face-to-face class, no? Masaya mag face-to-face class. Masaya ba? Masaya naman. Kaso may mga kachismisan kayo eh. May kachismisan kayo sa face-to-face eh. Okay? Okay na tayo? Yes. Okay, so dapat walang kwentuhan pag face-to-face, no? So anyway, next. Hindi ako kaya makipagkwentuhan kasi somehow kapatid, no, kailangan mo ng chismis. Yun talaga yun. Yes, Sir K, we have your management. Okay, management tayo. Sir, okay na yung management natin, pre-op. Pre-operative. Ibig sabihin, bago mo-operahan, kailangan gawin to. Kailangan gawin to. Okay? So, syempre, Sir K, always remember this one, kapatid, okay? Ang una mong titignan, kapatid, is what? Ang una mong titignan, kapatid, is yung sack. Anong gagawin ko sa sack dito, kapatid? Iko-cover natin yan. Iko-cover natin yan ng sterile gauze. Pero yung gauze na yan, mga kapatid, is basa. It should be wet. Okay? Or it should be moist. Okay? Ano yung pang-moist natin dito, kapatid? Ano yung pang-moist natin dito? Warm saline. Wet or warm saline dapat. Warm saline. Okay? Warm saline. Very good. Or NSS. Yes, basta warm. Okay? So, syempre, pag malamig, magkakaroon ng discomfort yung pasyente. Baka magkaroon ng hypothermia. Okay? So, i-cover natin yan with sterile gauze. Kailangan yung gauze is moist. And kailangan po is warm saline. Warm saline, kapatid. Okay? Next, sir, you need to observe the sac. Kailangan, kapatid, okay, walang nagdi-drip. Walang nagdi-drip. Ibig sabihin, sir, no dripping. Walang leak. Walang butas dapat. I-observe mo yan. Okay, dapat walang leakage, kapatid. Walang leakage. Ulitin ka, walang leakage. Okay, next, sir. Yung sac, kapatid, okay, pwede mo ma-assess yung infection. Okay? Assess infection through what? Check mo if may redness. Kung may redness yan, mga kapatid, okay, bingo. Pag may redness yan, bingo tayo dyan, okay? Always remember this one. Okay? Infection yan pag may redness. Infection yan kapag may redness tayo. Okay? Next, sir, kapatid, okay? Ano pang gagawin ko sa sac, kapatid? Okay? No pressure. Huwag mo yan ipa-pressure, kapatid. No pressure sa sac. Huwag mong iipitin yung sac. Kamusta naman yun? Pinasupine position mo yung pasyente na mayroong bukol sa likod. Hindi ka nag-iisip, no? Okay, ngayon, check this one. Okay, kung nag-iisip ka at malupit ka na nurse, kapatid, syempre, malupit ka naman na nurse, what is the best position? Best position dito, mga Lodi Gigs, is what? Best position dito is, ano kayang best position dito, kapatid? Ano kayang best answer? Best answer is this one. Very good. Ito Ano kaya? Best answer po is ito. Alam niyo yung frog position? Frog position, alam niyo yan? Alam niyo yung frog position? Frog position, alam niyo to? Like this one.
Okay. Ano to, sir? Hindi ko din alam yan eh. Ano dinadrawing ko na to? Ano ba to? Ano ba to? Ano ba yung position na yan? Frag position yan. Ngayon, ano ba itong dinadrawing ko na to? Pambira. Okay. So ngayon, nakatalikod yan, talikod. So, ibig sabihin, sir, ito na nga, i-describe ko na nga lang. Prone position yung pasyente, naka-prone position or naka-on abdomen, on abdomen, kapatid. Tapos po, kapatid, no? Okay, always remember this one, mga Lodi Cakes, okay? Okay, yung kanyang position, kapatid, is naka-flex yung knee. Okay, naka-flex yung kanyang knee. Hindi ako talented sa pagdodrawing eh. Okay, siguro talented ako magmahal. Yun. Okay, sir. Kakanta pa sana ako, pero wag na lang. Okay? Okay, so anyway, kapatid, okay, flex position. Very good, okay? Sabi ni Jemang? Si Alice, okay? Sabi ni Alice, kapatid, okay? Yung legs, sir, naka-abduct, sir. Naka-abduct yung legs. Yes. Yung legs is naka-abduct. Ayan. So, ito na lang sinulat ko yung description ng position, kapatid. Naka-prone position, on abdomen, naka-flex yung knees, and naka-leg. Ngayon, sir, pwede mo din gawin to kung karga mo yung bata. Pwede naman. Basta naka-frog position lang. On abdomen, kapatid, no? Okay, tapos hawak-hawak mo siya, tapos po naka-leg position, na yung kanyang legs, kapatid, ay parang mukhang palaka. Okay? Mukhang palaka. So, anyway, mga kapatid, okay, that's what we call your best position. Ulitin ko. That's what we call your best position. And always remember this pala. Okay? Don't forget, kapatid, no? Okay? So, kapag mag-a-assess ka ng SAC, kapatid, mag-a-assess ka ng SAC, kailangan tayo gumamit, use tayo ng non-latex glove. Sir, bakit non-latex? Para somehow, hindi magkaroon ng tinatawag nating latex allergy. Okay, latex allergy na. Meron pang isa, bottom assessment, or i-assess natin yung legs. Assess natin yung lower extremities. Okay? Sir, bakit ko i-assess yung lower extremities? Para magkaroon ka ng tinatawag po natin na baseline. Magkaroon ka ng baseline. Sir, paano yung, ano yung baseline, sir? Ano yung baseline? Sana mas maintindihan ko siya. Parang ganito yan. I-check mo if nakakaihi ba siya. Part ng lower extremities to eh. Nakakaihi ba siya? Nakakatae ba siya? Nagagalaw niya ba yung paa niya? Meron bang pain sensation? Para after ng surgery, kapag na-assess mo yun, kapatid, tapos, halimbawa, sorry. Ba't ako napunta doon? Halimbawa, mga kapatid, okay? Halimbawa po, mga kapatid. Okay? Halimbawa, post-operative. Nag-assess tayo. Pagdating sa assessment natin, mga Lodi Cakes, is, okay, parang nawala yung sensation niya sa kanyang paa. Is that a problem? Is that concerning? Yes or no? Yes. Concerning po yun. Okay, concerning yun. Bakit concerning yun, kapatid? Kasi, possible, kapatid, no? Nung pre-op, okay pa, pero pagdating ng post-op, mali na agad. Okay? Mali na agad. So, pag-usapan natin ngayon, okay, ang post-op natin. Ibig sabihin, sir, nagkaroon tayo ng complication doon. Pero kasi, wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa kung nangyari man yun. Pero syempre, investigation tayo, di ba? So ngayon, sir, wala kang magagawa kung nangyari na. Kasi paano, sir, kung talagang walang-wala na talaga. Ibig sabihin, magkakaroon ka talaga ng neurologic problem. At least, di ba, na-prevent natin yung complication. So anyway, sir, post-operative management, kapatid, okay? Syempre, alam na natin to, kailangan natin, kapatid, i-maintain na malinis. Clean natin, kapatid, yung site. I-clean natin yung site, okay? So ngayon, sir, okay, always remember this one. Number 2, okay? Assess your lower extremities ulit. Assess your lower extremities. Sir, bakit i-assess ko yung lower extremities? This time, para meron na tayong tinatawag na evaluation. Ano nangyari?
Naapektuhan ba yung ating, naapektuhan po ba yung ating lower extremities or hindi? Yung mga ganun ba? Okay? So, yun yung mga pwede nating itanong mga kapatid, or yun yung pwede nating i-assess kapatid sa pasyente. Number 3, position. This time, okay, pwede pa rin yung tinatawag nating prone position, or pwede naman yung side lying position. Side lying position. Prone or side lying position. Prone or side lying position. Next, okay, number 4 mga kapatid, no? Okay, always remember this one. Active range of motion. Pero kapatid, this time kapatid, no? Simple lang po. Simple. Simple range of motion. Ibig sabihin, yung sinabi natin kanina, no? Simple what? Simple extension. Simple extension. Okay, and simple flexion. Simple flexion. Simple extension and simple flexion. Okay? Okay, sige. O, recap tayo ng konti mga Lodi Cake. Sige, recap tayo ng... Sige, kopya muna, go. Tapos mag-recap tayo ng konti. Okay, sasabay ka ba, yes or no? Sasabay ka ba? Patay pa ko kung sasabay ka. Sasabay ka ba? Sasabay ka ba? Sasabay ka ba? Yes. Okay, kung hindi makapag-type, mag-thumbs up na lang mga kapatid ko. Sasabay. Sasabay ka ba? Ang sagot doon ay sasabay. Very good. Sasabay ka ba? Sasabay. Okay, very good. Let's go. Okay, pag sinabi po natin ICP, ilan ang normal pagdating sa pedya? Ilan ang normal pagdating sa pedya? Go. Ilan ang normal pagdating sa pedya? Pagdating sa pedya. Very good. Okay? 5 to 15 mm per mercury. 5 to 15 mm per mercury. Pag tinanong kayo sa board exam, ano po ang initial sign and symptoms? Initial sign and symptoms. Initial sign and symptoms ng increased ICP. Increased ICP. Initial sign and symptoms ng increased ICP. Go, go, go. Bingo, bingo, bingo. Papasa kayong lahat. Promise ko yan sa inyo. That's what we call your headache. Very good. Sir, paano sir, pag sinabi po napping ganito? Early sign and symptoms. Early sign and symptoms. Very good. Nakatype na agad si Evat, kapatid. Hindi ko pa sinasabi, kapatid. Nakatype na siya. Ganun siya kagiyang, no? Giyang. Okay, so anyway, kapatid, high pitch cry. Bakit may high pitch cry? Kasi masakit yung ulo ng pasyente. Very good. Sign and symptoms to, kapatid, pag sinabi po nating nape-pressure yung medulla oblongata. Nape-pressure yung medulla oblongata. Nape-pressure medulla oblongata. Nape-pressure yung medulla oblongata. Medulla oblongata, very good. Medulla oblongata, very good. Okay, that's what we call your projectile vomiting. Very good. Okay, projectile vomiting. Sir, paano naman sir kung na-pressure naman yung tinatawag po natin na optic nerve? Paano kung na-pressure naman yung optic nerve? Kasi nga, ang daming pressure eh. Okay, pataas pa baba, pa side. Ngayon, na-pressure yung natin, optic nerve, not the eyes. Optic nerve. Hindi yung mata. Optic nerve. Very good. That's what we call your visual disturbances. Pero sir, paano kung ganito yung nakita mo sa pasyente natin, kapatid, gumaganito? Sign and symptoms ba to ng seizure? Ng seizure. Symptoms ba to ng Okay, sign and symptoms ba yun ng Nasaan na ba ako? Sign and symptoms ba yun ng Hindi. Okay, ganito yung sunset eyes, di ba? Ganyan. Bingo. Okay? Nape-pressure yung mata. Very good. Nape-pressure yung mata. Ang tanong, sir, best position. Pag sabing best position, kapatid, kapag sabi ng ICP, best position. Yung dalawa na lang. Sige, best position, yung isa lang. Sige, pwede namang dalawa sagot mo. Go. Kung wala kang patawad, dalawa na agad. Very good. We have what we call here your semi-low followers to semi-followers position. Very good. Ang galing. Papasa kayong lahat. Okay, ngayon, Sir okay, may tanong lang po ako sa inyo. Can we do suctioning? Yes or no? Every hour? Can we do suctioning every hour? No. Okay, mamamatay yung pasyente mo. Okay, ngayon, Sir okay, can we give laxatives sa increased ICP? Yes or no? Pwede daw tayo magbigay ng laxative? Yes or no? Yes, very good. Bakit ako magbigay ng laxative? Para hindi magkaroon ng Valsalva
maneuver. Very good. Okay, the question here mga kapatid, okay? Okay, bakit sir medyo may disadvantage lang tayo sa tinatawag natin photoelectric transducer? Photoelectric transducer. Bakit sir? Bakit sir? Non-invasive, tama? Non-invasive. Pero para saan lang to? Para saan lang to? Very good. For infancy lang yan. Eh kasi kapatid, okay, dito lang yan nilalagay sa anterior fontanelle. Very good. Anterior fontanelle yan, dinidikit lang ba to? Yes. Eh paano kung 3 years old na yun? Ayun, very good. Paano kung 3 years old na wala na siyang anterior fontanelle? Very good. Okay, papasa tong mga to. Promise ko yan. Ngayon, sorry, okay, pag may seizure disorder, kapatid, pag sabi ng seizure, wala pa. Di ko tinanong yung subadductoid bolt na. Okay? Di ko tinanong yan ba't may mga ganyan? Okay, so, advance na kayo mag-isip. Okay, advance ako, sir. Alam ko na yung tanong mo, sir. Okay, na-anticipate ko na yan. Very good. Ang galing-galing. Talagang pasado kayo dyan. Ngayon, sir, okay, pag sinabi kong localized seizure, what type of seizure is this? Partial or general? Localized. Localized. Very good. That's your partial seizure, kapatid. That's your partial seizure. Ngayon, sir, what type of seizure, kapatid, ang naapektuhan, kapatid? Small muscle. Small muscle. Naapektuhan ng small muscle. Naapektuhan ng small muscle. Very good. Absent, okay? Is there sign and symptoms of absent seizure? Yes, very good. Okay. Is this a sign and symptoms of absent seizure? Yes, okay. Is this a sign and symptoms of is this a nabubulol tuloy ako. Sign and symptoms of absent seizure? Hindi yan, okay? Walang ganun, bes. Okay, wala yung ilong, lumalaki yung ilong. Uy, nag-seizure ako. Tapos lumalaki yung butas ng ilong. Walang ganun, bes. Wala. Yan ang sumagot ng yes. Kurot. Ipapasok ko na yung kamay ko, kapatid, sa camera, tapos kukulitin ko kayo. Okay, so anyway, mga kapatid, kay next, mga kapatid, kay etong mga kapatid, pwede kong galawin. Anong phase ng seizure, kapatid, yung pwede natin galawin? Pre, intra, or post-ictal? Pwede kong galawin. Pwede kong galawin. So, dalawa. Pre tsaka post, very good. Kasi bawal mong galawin kapag nanginginig na. Nakuha nyo ba yung so far? Yes. Kapag nanginginig na yan, nanginginig ako. Wag mo nang gagalawin. Okay, syempre wag mo nang gagalawin. Nanginginig na nga gigil ako sa'yo. Okay? Sana way kapatid, okay, do not touch the patient kapag nanginig na. Nandun na nasa climax na siya nanginig na Okay, wag mo nang gagalawin. Very good. Papasa kayo lahat. Ngayon, sir, okay, how many minutes po pag sabing status epilepticus? Go. Status epilepticus. More than 30 minutes. Okay, very good. More than 30 minutes. Okay? More than 30 minutes. Kaya, sir, pag sabi natin febrile, ilang taon ang naapektuhan? Febrile, okay? 5 years old and less. Very good. 5 years old and less. Febrile. Ilan yung temperature? 38 point what? 5. Very good. 38.5 degrees Celsius. Ang galing nyo. Makapasa kayo, promise. And always remember this one. Duration of febrile seizure is less than 5 minutes. Very good. Kaya siya tinawag na febrile seizure. Very good. Okay, galing. Okay, ang galing. Okay, ngayon, sir, okay, paano, sir, kung ganito yung sign and symptoms ko? Meningitis tayo. Meningitis. Very good. Check this one. Flex ko yung knee. Sumakit yung batok, back and neck. Ano ang sign na to? Very good. Doon pa lang sa unahan, no? Flex ko yung knee. Alam mo na agad yan. Kernig position yan. Kernig sign. Ngayon, sir, okay, paano, sir, kung mga kapatid, okay, yan ay kapatid, okay, nag-side lying tayo, biglang nag-arc yung back. Okay, anong Brudzinski? Nag-arc yung back. Okay, opistotonus. Very good. That's opistotonus, kapatid. Opistotonus. Paano kung nag-arc yung back, kapatid, tapos biglang lumipad, kapatid? Walang ganon, best. Walang ganon. Okay? Ngayon, sir, paano, sir, kung plenex ko yung sapi? Plenex ko yung likod. Plenex ko yung batok, back. Anong tawag doon? Yan. That's what we call Brudzinski. Sir, naninigas po ako. Ano yung naninigas sa'yo? Yung leeg. Anong tawag doon? Nuchal rigidity. Very good. Nuchal rigidity. Okay, the question here, mga kapatid, okay, next question ko po sa inyo is, meron ba tayo doon tinatawag na infection kapag cloudy yung appearance ng CSF? Cloudy appearance ng CSF. Infection ba to? Yes or no? Yes. Paano kung may protein?
Yes, okay. Paano kung meron tinatawag na clear CSF? Clear. Clear ang CSF. Infection ba to? Normal. Very good. Normal, normal, normal. Best position. Position natin, kapatid K. Pwede ba kapag sinabing lumbar fracture is knee chest position? Yes or no? Knee chest position? Yes or no? Very good. Fetal position? Yes or no? Fetal position? Yes or no? Yes. T-shape position? Yes or no? T-shape position? Yes or no? Yes. Okay, very good. Okay. Spooning. 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 No, no, no. Wag yun. Sa iba yun. Okay? Sa iba yun. Sa iba. Shrimp, shrimp. Ito. Okay? Shrimp. Yes. Okay, wala sa libro. Wala sa libro pero ginagawa ba? Yes. Shrimp, mga kapatid. Shrimp position. Shrimp position. Okay, ngayon, okay? Shoutout kay John Dave. Okay, shoutout kay John Dave. Okay, ano pa kaya, sir? Okay, ito. Okay, pag sinabi po natin, okay, neural tube defect, kapatid, okay, what is the most common risk factor? Neural tube Folic defect. acid. Common risk factor. Neural tube Less- defect. Common risk factor. Less folic acid. Very good. Low folic acid. Low risk factor. Huh? Risk factor is low folic acid. Yung neurosurgery sa meningitis yon. Yung neurosurgery sa meningitis. NTD is low folic acid. Very good. Okay, low folic acid, no? What is the common type of neural tube defect? Common type of neural tube defect. Common type. Very good. Spina bifida. We're in spina bifida na hati yan into two. We have your occulta and we have your cystica. Very good. Okay? The question, mga kapatid, okay, ang tanong, sino sa tatlo, mga kapatid, occulta, cystica, kapatid, occulta, meningocele, and myelomeningocele ang pinakadelikado sa lahat? Ang pinakadelikado sa lahat. Bingo. Pinakadelikado, myelomeningocele. Kung papapiliin ka sa tatlo, anong pipiliin mo? Kung papapiliin ka sa tatlo, anong pipiliin mo? Wala. Isod-sab. Isa may ganun. Oo, tama yan. Magaling kayo mag-isip. Anong ako? Sino yung nagsabing ikaw, sir? Ikaw. Okay? Wala kang pipiliin. Ha? Wala kang pipiliin. RN man. Okay, RN man. So, wala siyang siya. Okay? Okay? Okay, wala kang pipiliin. Ha? Kasi sakit yun eh, kapatid. Sakit yun, kapatid. Ba't ka pipili doon? Okay, ba't ka pipili doon? So, anyway, okay, are we learning so far? Yes or no? Are we learning so far? Yes or no? Yes, love yourself. No, love yourself. Anyway po, mga kapatid, okay, sige. So, kapag diniscuss ko yung cerebral palsy, kapatid, mabibitin ako. So, ayoko nabibitin ako kasi sumasakit yung puson ko. Oh, Ngayon, mga kapatid, okay, sige. We can have our break na muna. Go. mas See you around 1. Bakit? Bye-bye. Kain na kayo. ay, mga na?